Isa sa mga common questions na nare-receive namin sa mga inquiries dun sa CCNA online course namin paano daw sila magkakaroon ng hands-on experience kung online yung course? Oo nga naman. Kasi sabi nung ibang nag-i-inquire, ma'am, paano yun? Kasi gusto ko nga, kaya nga ako mag-eno ng CCNA kasi gusto ko makapag hands-on, gusto ko makapag-configure ng mga routers and switches na yan. So, ganito dati, nung nag-live training kami, ako naman kasi talaga, nagbibigay ako ng mga real routers and switches para mapag-practice ng mga estudyante dun sa training room. Pero kasi ang tanging objective ko lang naman talaga dun sa pagpo-provide ng mga real routers and switches para ma-feel mo lang. Kaya makita mo na siya sa tabi, tumutunog lang yung fan niya, naamoy mo lang yung amoy. Kasi may amoy siya nilalabas kapag medyo mainit na yung mga routers. Yun lang. Kaya isa ka, ma-experience nilang magkable. Actually, yun siya. Pero kasi, kapag ikaw ay naka-access na dun sa mga routers and switches, take note, ang mga routers natin, parang PC yan. Diba? So, ano ba yung meron sa PC? Yung mga PC, may processor, may motherboard, may CPU, ganun. Diba? At ano meron? Sa PC, ano ba nagpapaandar? Dun sa PC mo? Yung operating system, di ba? Ang mga routers ganun din. Di ba sabi ko, mga routers parang PC. So, kung ano meron sa PC, meron din sa routers, meron silang CPU, meron silang motherboard, may memory din sila, may hard disk din sila ganun. And yung operating system din. Kaya meron din silang operating system na nagpapaandar sa kanila. At ang tawag nila doon, Cisco doon, Cisco iOS, Internet Network Operating System. Okay? So, ngayon, technically, ang gagamitin kasi natin dito sa training, dito sa online course natin, is yung mga tinatawag na simulators. Okay? Anong kinalaman doon sa mga pinagsasabi ko? Okay, yung simulator kasi, parang, alam mo yung, ewan ko lang kung naka-download ka na, nung may mga simulator, hindi ko alam yung difference. Pero parehas lang yun, na ini-install mo dun sa PC mo, kaya para makapaglaro ka ng mga PS2 games, o kaya yung mga emulator para makapaglaro ka ng yung mga games dati sa family computer, yung mga Super NES, di ba? Kaya kagaya ako dito ko sa PC ko, meron akong, ano ba tawag doon, NES emulator Naglalaro ako minsan ng Super Mario tsaka Galaga dito sa PC ko. So, ang point ko lang, yung simulator na yon, sinasimulate niya yung system ng Super NES. O kaya sinasimulate niya yung system ng Sega, o kaya ng PS2, ng PS1, na play mo at nalalaro mo sa computer mo. So, same din yun dun sa simulator para dito sa pag-aaral natin ng Cisco. So, merong simulators, dalawa yan, kay Packet Tracer and GNS3. Kaya yun yung gagamitin natin. So, ano yung differences ng dalawang yun? Ngayon, yung Packet Tracer and GNS3, ang ginagawa niyan, yun ay software na i-install mo sa computer mo kung saan iniloload mo yung iOS nung Cisco. Diba? Yung GNS3, nagrarantay ng real iOS. So, ibig sabihin, kung ano yung iOS na nakalagay dun sa router mo, kung ano yung iOS, sa router mo, kung ano yung iOS na nakalagay dun sa router mo, yun yung nilalagay mo sa PC mo. Si Packet Tracer, ganun din, pero special iOS siya. Kasi yung Packet Tracer, yun ay gawa ng Cisco para sa mga nag-aaral ng CCNA. Ngayon, ang difference kasi yung size yung software ng Packet Tracer, medyo limited lang yung commands na pwede mong gawin. Unlike sa GNST kasi real Cisco iOS yung nakaload doon. So, ano yung point ko ulit? Kaya ganito actually kasi, pag nag-aaral ka ng Cisco, diba? Mag-aaral ka ng Cisco, CCNA, o kaya CCNP, o kaya ano pang Cisco Certified something. So, kung ano man yun, diba? Ang inaaral mo talaga, yung software. Not necessarily the hardware. Kasi hardware, saksak mo lang yan, magsuksok ka dyan, tapos na. Hindi kayo palaging magkasama. Kaya ang talagang ina-access mo palagi, yung software niya. Okay, parang ano lang yan Kunyari, mag-aaral ka ng Windows Server. Diba? Windows Server. So, anong aaralin mo? Yung server, yung IBM na server? O kaya yung HP na server? Yung server mismo? Yung nahawakan mo? Hindi, 'di ba? Ang inaaral mo yung Windows Server na operating system. Ganon din kung mag-aaral ka ng Linux server. 'Di ba? Gusto mo maging Linux administrator, network or system administrator. So anong aralin mo nga? Yung HP o yung IBM na server?
Hindi. Ang inaaral mo, yung Linux na operating system. So, ganun din dito sa Cisco. Diba? Nag-aaral ka ng Cisco, magpapacertified ka ng Cisco na sinasabi ng Cisco na, oy, ikaw yung mga company na bibili ng mga network devices namin, ito yung mga certified individuals na alam magpagana nung software namin, nung iOS namin. Okay, so technically, ang inaaral mo talaga yung operating system. Okay? So ang point, yung mga simulators, ini-enable ka na aralin, paganahin, i-configure yung operating system na yan sa PC mo sa bahay. 'Di ba? Kung saan mas matagal kang nandun. 'Di ba? Kung ikaw ay nasa ibang bansa, o kung nasaan ka mang lupalop ngayon, 'di ba? Pwede ka, makakapag-configure ka, makakapag-simulate ka ng isang network environment. And besides, yung mga ibang nag-i-implement ngayon, mga ibang companies, ang ginagawa nila, bago nila i-implement dun sa production network nila, yung mga configurations, pinapagana muna nila sa GNS3 para matesting nila kung gagana, kasi di mo pwedeng palitan agad yung configuration sa production ninyo. Aba, kapag may pagkakamali ka dun, bagsak yung network ninyo. Diba? So, nilalagay muna nila sa GNS3. Bakit? Kasi real Cisco iOS yung nandun. At isa pa, hindi mo na kailangan pa, diba, na hawakan pa yung mga real devices. Actually, hindi mo nga nakikita yun. Nakalagay nga sa cabinet eh. Minsan yung mga cabinet pa nga nakasalamin, tapos yung salamin nakatint pa. Yung pa siya nakikita sa loob. Yun talaga yung mga routers and switches sa actual. So, ang importante, matutunan mo kung paano siya i-configure. Kaya yun yung ginagamit namin dito sa training namin. Okay? So, sa training, ituturo ko sa inyo kung paano sila gamitin, and may mga topologies na ako na nakagawa. Okay? So, bubuksan mo na lang, configure ka na lang. So, para makita mo yung itsura ng GNS3 and ng packet tracer, okay, buksan ko lang yung GNS3 ko. Okay? So, ganito yung itsura nung GNS3 na software. Yung GNS3, free to download galing sa internet. Okay, so makikita ninyo, ito ay isa sa mga topologies na nasa lab, isa sa mga labs namin dun sa CCNA training ko saan pinako-configure ko kay yung mga estudyante ko ng multi-layer switching across 2 sites, di ba? So meron kaming 2 routers diyan, meron isang switch, kay 3 switch actually, 2 core switch at saka isang normal na access switch, 2 PC, 'di ba? So, paano yung walang PC? Oy, may PC, 'di ba? Ngayon, pwede mong i-testing. Di yata gumagana yung connection ko. Kabubukas ko lang kasi. Pero wala, anyway, nako-configure sila diyan. Ayun. Yung makikita ninyo, ito yung CLI na meron yung routers natin. So, kung nag-academy ka before, malamang, 'di ba? Familiar ka dito sa itsura nito ng CLI. Yan yung gusto mong makita. Yan yung gusto mong aralin, 'di ba? Kasi after din ng training mo, kunyari kagaya ako, pag nagpapa-live training ako, configure sila, 'di ba? Ngayon pag-uwi ng mga estudyante ko, bibigyan ko sila ng GNS3 na topology para i-testing nila sa bahay. Kaya para makapag-practice sila. Para sa susunod na magkita kami, medyo sanay na sila, 'di ba? So, ang kagandahan nito, yun, install mo lang sa PC mo sa bahay. So, yun yung GNS3. Kaya yung difference niya. Ito naman yung itsura nung packet tracer. Yung packet tracer medyo, yan. It's the same topology din. So, dito, ito ay isa rin sa mga topologies na included dun sa CCNA training namin. And take note, yung CCNA course namin, itong mga topology namin ay downloadable. So, kung mapapansin niyo, saan ba yun? Ito ba yun? Ay, hindi. YouTube ko to. Hanapin ko lang. Sorry, hindi rin yan. Ito pala yun. Ayun. So, kung makikita ninyo, dun sa may class curriculum, diba? Meron akong downloadable na CCNA 220 files dyan. Kasama dun sa CCNA course. Ida-download, ilalagay dun sa PC mo kasi nandyan yung mga topologies. Ido-double click mo na lang. Kaya para mabuksan dun sa PC mo kasi susundan mo kung i-configure yan. Okay? At isa pa, dun sa curriculum din namin, pakita ko lang sa inyo. Teka lang. Yan. Okay. So, kasama din dito sa training namin, bukod dun sa may topology, na sasabayan mo kung i-configure habang ikaw ay nagtitraining. Pagkatapos nung isang topic, katulad nito,
kay general router configurations, nagko-configure ng mga kung ano-ano, hostname, line console, passwords, and banners. Kaya meron ditong downloadable file. Kaya kung saan, eto, click ko nga, kaya eto, hindi kasi naka-end. So, anyway, pag kinlik mo yan, mada-download mo yung file kasi pagpapracticean mo yun. Okay, bubuksan mo, may mga problems ako doon. Okay, kaya na kailangan mo i-solve, i-configure mo para kapag pupunta ka na dun sa mga susunod na topics, ready ka. Kasi nga sabi ko nga dito sa training, kagaya din sa may free course namin na IP addressing, expected ko panoorin mo siya ng sunod-sunod. O i-take mo yung mga lectures ng sunod-sunod kasi yung mga lectures nagbi-build up galing doon sa mga previous na lecture. So para mapunta ka dito, ready ka doon sa general router configurations kasi muulit lang naman yung mga config. Nakuha ninyo. So ang tanong, ma'am, hindi ko naman alam kung saan kukunin yung packet tracer na yan. Ma'am, hindi ko naman alam kung paano i-install yung GNS3 na yan. So ganito, sa YouTube, actually, hindi ko pa kasi na-update yung website namin. Kaya itong tutorial na binibigay ko sa inyo, ito ilalagay ko sa frequently asked questions namin sa mnetit.com. Okay, makikita mo to, yung kung paano nga yung walang hands-on. Anyway, so ngayon, total pinapanood mo na. Punta ka dun sa main YouTube channel namin. Hanapin mo kami, Mnet IT Training Solutions. Kaya kaka-upload ko lang kasi ngayon, kasi ganito kasama doon sa training, ba't ko sinala? Kasama doon sa training bago mag-configuration kami, meron ako ditong tutorial kung paano mo i-install yung packet tracer, paano mo i-install yung GNS3, kasi gagamitin na papunta dito sa mga susunod na lectures namin. Diba? So, ang ginawa ko para maintindihan mo yung sinasabi ko, etong 3 videos na to, etong 3 lectures na to, nakasama dun sa course namin, yan ay in-upload ko dito sa YouTube channel namin. Gumawa ko ng playlist. Asa ba to? Asa ba yun? At wala. Ayan, sa lab simulation tools, kaya pwede mong panoorin. Kaya paano namin hahanapin? Ma'am, saan namin hahanapin yung packet tracer na yan? Paano ko pagaganahin yan? Saan ba yun? Anong gagawin namin? Ma'am, hindi ko alam yung mga pinagsasabi mo. Panoorin mo dito. Kaya punta ka dito sa YouTube channel namin. Kaya pinakikita ko dyan at sinasabi ko kung saan hahanapin yung packet tracer at saka yung GNS3. Paano mo pagaganahin dun sa computer mo. Okay, so take note, may mga iba ako sinasabi dyan kasi na may kinalaman dun sa CCNA course. Since ito ay isang snippet, diba? Isang sample course, sample lecture na galing mismo dun sa CCNA course namin para makita nyo lang kung paano i-run yung mga simulation tools na yan. Okay, so kung ikaw nag-aaral ka na CCNA ngayon, ayaw mo naman mag-enroll sa amin, okay lang naman, walang problema. Okay, tulong din sa'yo to. Okay, para mapag-practicean mo na i-run o paganahin yung operating system na meron si Cisco na yun naman talaga yung objective na certification mo. Okay, for you to be able to handle, implement, and configure yung mga Cisco routers and switches using their Cisco IOS. Kasi, wala. Hindi na kasi katulad yung, swerte nga kayo kasi nung panahon namin, nung una ako nag-uumpisang mag-aral mag-Cisco, walang mga simulation tools noon talaga kailangan mo ng real equipments kaya para makapag-configure ka. Ngayon, swerte kayo kasi may simulation tools na i-install mo lang sa computer mo. Computers, yaman, dami. Sa computer mo. Ngayon, kung hindi ka pa rin kontento, gusto mo talaga Kaya gusto mo na ma'am, gusto ko talaga yung amoy nung nasusunog na kuryente habang umiikot yung fan ng routers and switches Gito na lang. Maglalagay ako ng link, under development pa rin kasi hanggang ngayon, yung website namin. Kaya maglalagay ako ng link doon kung saan pwede kang bumili na lang ng sarili mong lab. Diba? Yung mga topics namin o yung mga topologies namin, pwede mong, kasi 3 router scenario lang ako naman palagi. Kapag medyo advanced na yung topic, diba? Minsan may mga kailangan ka na 6 na router Huwag mo nang bilhin yun, diba? Kahit naman mag-enroll ka pa sa mga training centers, hindi ka nila kayang bigyan ng 6 na router, kaya 8 router. Diba? Meron ako mga scenario na ganun. Wala kang choice, mag-GNS3 ka din. Or pag-GNS3hin ka rin nila if ever na bigyan ka nga nila ng ganung kalaking topology para matutunan mong i-implement. Kaya kagandaan ng GNS3 and ng packet tracer, very nawala tuloy yung word sa utak ko. Ano ba tawag doon yung
basta yung versatile, ayun. Yun yung word. Kaya very versatile. Yung packet tracer ng GNSD na yan, pwede ka magdagdag ng maraming routers para ma-implement mo o ma-imagine mo yung isang real world network, di ba? And besides, kung magsi-Cisco Academy ka, packet tracer din yung papagamit sa'yo. Kala mo di ba? Yan din yun. Pa-install lang. Wala rin silang real routers and switches na papakita sa inyo. Yun din, yan din. So, ganun din. Mag-install ka lang naman sa bahay mo, mapapamahal ka pa. 'Di ba? Tapos mamasahe ka pa. Kaya at least sa bahay ninyo, yung training namin pwede mo paulit-ulitin. Kaya hindi mo na gets yung sinabi ko, which is wala lang. Gusto mo lang ako ulit-ulitin, 'di ba? Pwede mo ulitin. Diba? Hindi mo na kailangan pa mag-sit in sa amin. Okay? Ano pa ba? Kaya yun, 'di ba? So try mo, tignan mo yung lab simulation tools na meron kami. Yan yung gagamitin, pinagagamit at papagamit ko dun sa may CCNA course kung makukuha mo. So sana ma-enlighten ka dyan. Thank you.